Isipin mo, napapalibutan ka ng napakaraming tao tapos wala ni isa doon ang nakakaalam na hindi ka na pala nakakahinga. Natapak-tapakan ka na pala o kung meron mang nakakita sa iyo, hindi ka rin matulungan dahil nasa ganoong sitwasyon din sila. Ang tawag dito ay crowd crush. At isa ito sa tingin ko na pinakamahirap na paraan para mamatay. Sa pagitan ng 1980 at 2007, nasa 7,000 katao ang namatay sa ganoong paraan sa 216 na iba't ibang stampedes. At ngayon, ini-estimate na nasa 380 na katao ang namamatay taon-taon bilang resulta ng pagkadurog sa crowd na kinabibilangan nila. Ang crowd crushes o human stampedes ay nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo, kung saan malalaking grupo ng tao mula religious pilgrimages hanggang sa rock concerts at sporting events hanggang sa SM 3-day sale. Ang fenomeno na ito ay maipapaliwanag by part ng physics. Ayon sa isang papel noong 1993 na The Cause and Prevention of Crowd Disasters ni Dr. Jan Fruin, sinasabi niya sa occupancy ng nasa 7 katao per square meter, ang crowd ay nagiging halos fluid mass. Ang shockwaves ay kayang mag-propagate sa mass na sapat para mabuhat ang mga tao paangat at maibato sila sa layong 10 feet o mas malayo pa. Literal na nababato ang mga tao at nawawasak ang mga damit nila dahil sa intense crowd pressure. Dagdag mo pang anxiety na nahihirapan na rin silang huminga. Habang madalas na nare-report na namamatay ang tao dahil natapak-tapakan hanggang mamatay, ang totoo ay ang cause of death ay halos laging compressive asphyxia o essentially nai-squeeze ang torso mo ng sobrang higpit na hindi ka na makahinga. May dalawang posibleng senaryo kung papaano to pwedeng mangyari. Dahil sobrang jam ng mga tao sa isa't isa, in a sense, ay nagdidikit-dikit na sila. Kapag may natumba, nagkakaroon ng parang butas at kung sino man ang nakasandal doon ay natutulak hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Ayon kay Fruin sa Ibrox Park Stadium sa Glasgow, Scotland incident noong 1971 kung saan 66 na tao ang asphyxiated, ang pile ng katawan ay umabot sa 10 feet ang taas. Sabi nga ni Fruin, sa ganoong taas daw, ang nasa pinakailalim ay makaka-experience ng chest pressure ng nasa 900 pounds, assuming na ang weight ng nasa itaas ay concentrated sa upper body area. Ang iba pang sitwasyon kung saan namamatay ang tao ay bilang resulta ng pagtutulak mula sa iba't ibang side. Inilarawan din ni Fruin sa naganap noong The Who concert sa Cincinnati taong 1979 kung saan ilang katao ang nakita 30 feet mula sa isang pader malapit sa entryway na nag-uugnay naman sa crowd pressure na malamang nanggaling mula sa parehong direksyon dahil sa ang rear ranks ay natulak pasulong at ang front ranks naman ay naitulak sa pader. Isa pang parte ng malubhang pangyayari na ito ay ang mga tao ay halos hindi na matutulungan pa. Isang lalaking nakaligtas sa concert na yon ang nagkwento. Binanggit niya kung papaano yun naging parang domino effect na halos imposible ng matakasan. Sabi niya nagsimula daw silang matumba. Hindi na raw sila napansin ng ibang tao maliban sa nakapaligid sa kanila. Ang mga tao, mga 10 feet sa likod nila, hindi alam ang nangyayari. Kahit mag-iiyak daw sila doon, hindi naman maririnig dahil nga sa ingay ng mga tao. May nabubuo ng pile ng mga tao at lahat ng nasa paligid nila ay nadudurog na dahil walang resistance na nangyayari. Pag natumba ang nasa harapan mo, wala ka nang magagawa kundi matumba din dahil wala kang masasandalan. Nang ma-realize daw niya yun, nagsisigaw na raw siya. Inanod daw siya ng pakaliwa at nang makarecover napansin na lang niya na may natapakan na siyang iba. Ang helplessness daw at frustrations ay nagbigay ng panic sa kanya. Sigaw siya ng sigaw pero hindi siya makagalaw hanggang sigaw na lamang. Kapag naggigit-gitan kasi ang init at thermal insulation ng mga nakapaligid sa katawan ay nagsasanhi para manghina ka at mahimatay. Hindi mo matutulungan yung mga nahulog unless talagang swertihin o talagang pagtutulungang mabuhat sila. Ang sanhi ng stampede ay maaring mula sa biglaang panic, gaya ng sunog kapag nataranta na ang mga tao para makalabas sa isang limitadong space, o sa mas madalas na kaso, yung mga nasa likod ay nagpipilit makapunta sa harapan tulad sa mga event. Siyempre, pag nagit-git ka ng tao, hindi ka na makakahinga, napipigilan ang blood flow sa puso mo. At kapag walang maayos na daloy ng dugo papunta sa utak, ano pa nga bang mangyayari? Di syempre, patay. Kaya kung magpupunta kayo sa mga events na maraming tao, pakiusap, huwag magtulak-tulakan. Kung gusto niyo ng mga ganitong videos, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel.